Napakaliit, pang motor lang, pang motor. Tapos may ground. Ay, ito ang pinaka-ground niya. Oo. Tapos ito lang. Itong magkano na kung may ganyang ano niya? Ito ay 2,000 yata. Ah, ito talaga yung pinaka ano. Ito yung energizer. Energizer na electric fence talaga siya. Yan, May supply nabibili. ng kuryente, nagre-regulate ng papitik-pitik lang. Paano mo naisipan na ito na maglagay ka ng ganitong electric fence? Ito. Ay, madami akong trabaho eh. At Oo. least kahit pa paano, nalilesen yung trabaho ko. Mhm. Kasi free-range sila, kakain lang ng kakain, Mhm. may tubig, Mhm. nilalagyan ko lang ng feeds. Mhm. Natatrabaho ko yung ibang trabaho. Yan ang mga talong Stevie, nandito tayo ngayon sa Barangay Mamala ng Sariaya, Quezon. At tayo po ay napabisita dito kay Sir Daniel. Ilason dito po sa kanya mga baka. Yun po yung mga baka niyo. Tayo nagtanong ng ilang impormasyon. Ito pinakamahalaga yung mga tinatamad mag-alaga ng mga baka nila na confine. Eh, pwede po ito, sir. Oh. Ano po yung inyong dinevelop dito na ano? Yung electric? Electric fence. Yan. Nakakalesen na tayo ng trabaho. Yun, ito. Free-range. Yan, free-range siya yung mga baka yung katulad dito. May pahila lang siya. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Riyaya, Quezon. Mga talong Stevie, andito tayo ngayon sa Mamalauno. May ground to? Ito, nakikita niyo to. Yan si Sir. Tayo ay matagal na gusto pumunta sa kanya. Papakita natin yung mga alaga niyang baka. Ito po nakikita niyo linyang ito ay electric fence. Yan. Punta si boss, may ground daw to. Baka tayo mag-ground. Ayan. Boss, magandang umaga. Si Bossing. Si Bossing nakasama natin, kung natatandaan nyo, kasama natin sa Masbate. At kasama rin natin kay Sir, ano? 5A cattle. 5A sa kay, kay Sir Arnel Corpus sa ano. Ayan, ito yung mga baka niya. Ito, Bossing, ilan itong baka mo dito nakakulong? 5 lang. 5 baka na puro lalaki na. Puro lalaki Alpas dito. lahat yan. Alpas lahat ito. May ilang ano to? Ilang hektarya ba? Wala naman. 2 hektarya, tapos dinivide ko sa 4 na block. Ay di halos ano lang siya, 2.5 na Hindi, kalahating hektarya, isang block. tagkakalating hektarya. Oo, tagkakalating hektarya isang block. Ayan. Ito yung mga baka ni Sir. Ito na ba yung galing Masbate din? Ito na. Eh na, Ito na. parang Masbate, napakabait, sabi lang mailap. Ayan. Ay, ito na yung malaking nakuha niya. No? Laki Bibenta ko na, talong, 5. Ay, bibenta mo ito? Oo, basta may tubong konti. May tubong konti eh. Ito ibibenta na rin ni Bossing ito pag gusto. Mga pangalaga pa naman ito, no? Ito yung iba. Sila na magtuloy. Oo. Bali, 2 torete tayo sa mga pampatining na. Sir, matanong ko lang, ito lang ang sinadya natin kay Sir dito. Talagang matagal natin ito kinukulit eh. Paano mo naisipan na ito na maglagay ka ng ganitong electric fence? Ito. Ay, madami akong trabaho eh. At Oo. least kahit pa paano, nalilesen yung trabaho ko. Mhm. Kasi free-range sila, kakain lang ng kakain, Mhm. may tubig, Mhm. nilalagyan ko lang ng feeds. Mhm. Natatrabaho ko yung ibang trabaho. Paano ito sabihin ko, paano mo sila tinuruan? Kasi pag ganito naman, hindi naman ito basta-basta. Pakikita nila, maliit lang yan eh. Kumbaga kung sa mga ano yan, ibabanggal nila yan eh. Nung una, Oo. ay siyempre patid ng patid yan pag nadadaanan. Ah. Eh ngayon, kahit itulak mo dyan, ako hindi na yung pupunta. Ay sadyang nakailang ano po kayo try Mga 3 araw lang naman. 3 araw na ganun. Napuputol talaga siya. Binabangga kasi nagugulat. Pag nagulat, dire-diretso. Napapadiretso na. Ngayon, ay kahit walang ground, ay ayaw tumawid. Ay pero ito po yung walang ground dito ngayon. Meron niya, meron. Meron naman. Kumbaga, kumbaga takot na rin sila dumikit ano. Hilahin natin. Mabait naman eh. Nagugulat lang si Bossing. Ginagawa mo lang pala, may pahila silang tali para hindi sila mahirap kunin pag ano. Ito, practical to sa mga solo sa farm. Oo. Yung mga walang katulong kasi kung malawak yung area, maganda yung damo. Lalagyan mo lang ng electric fence. Battery lang ng ano, ng motor. Yung gamit ko. Tapos may energizer. Bumili lang ako sa online itong wire. Yun na. Magkano ang inabot dito? Ito yung parang kalahating hektarya itong tinatanong. Ang electric fence ay gumastos ako dyan ng mga nasa 3,000. 3,000. Kasama na yung battery.
Hindi Oo. pa? Kasama na. Energizer, battery, at saka yung wire. Pwede makita ko saan yung nakakonect yung Nandun, mamaya. pupunta natin. tayo. Oo, yan. Yan, sir. Bali, dito kasi sa pag-ikot ko, kayo pa lang ang meron kasi ganito nagagamit ng mga electric fence eh. Kaya natutuwa ko, ang nakuha ng punta natin dati mga kambing. Ito pala kahit isang linya lang ng ganito, wala nang problema. Wala na. Kumbaga hindi naman sila... Nangungopia lang tayo, nakita natin sa ibang farm, ay yung mga ganyan. So, in-adapt natin yung kahit pa paano, simpleng technology. Ayun, nag-a-adapt na tayo. Ibig sabihin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa mo kinuha? Kasi sa ibang bansa ko nakikita yung kalimitan meron nito. Meron din dito yung mga dairy farm. Sa dairy mga farm. Ganyang bako din. Pero ang magaganda setup, siyempre sa ibang bansa. Oo, doon na. Magaganda. Permanent kasi yung kanila. Ito yung sa akin. Pwede kong tanggalin. Kasi nirerita ko yung lupa. Oo. Ito ang kagandahan kasi no. Pagka tapos na nila dito kunyari, wala na patinda mo, pwede nyo ilipat sa ibang lugar yung mga ano niya. Hindi nyo na kailangan bantayan yung baka. Dinadalhan ko lang ng feeds sa umaga, tapos regular na may tubig. Tapos meron ako mineral block, ayun. Asan po nakalagay? Meron pa kayo pinakbahay nila doon? Wala naman. Dito Wala, lang. wala yan. Oo. Yan ay basta pre-raise yan. Hindi na kailangan ng mga bahay dito ganito mga baka. Ay wala, kasi adapted naman nila yun. Yun. Ayun. Bali pala ito mahaba-haba din, 3,000. Hindi, ayos po, pasok sa budget na mga practical. Testingin mo. Ay ako. Ito pala hindi naman siya delikado sa, kunyari yung naula, napapadikit sa mga... Basta dumikit sa puno yan, siyempre grounded yan. Malalaman mo naman. Kaya kita mo may clearance yan. Oo, dito sa may ano. Kaya hindi nyo pinapadikit doon sa mga kahoy-kahoy nila. Nakakagulat din, ako'y nakaground din eh. Ayan o. Bali, ibig sabihin ko ang voltage lang nito ay mga 12 lang. 110. 110. Oo. 110. Yung battery mong pag ilang... Mga 4 days. 4 days naman siya Tapos tumatagal. i-charge ko na. Kahit naman walang ground, di naman lumalabas yung baka kasi siguro natakot na. Takot na din. Kumbaga sanay na sila. No? Yun pala. 4 days pala kaya naman pala. Napakaganda ng may electric fence. Kita mo, yung damo na yun, ayaw kunin. Ayaw nga. Ito natin. At tabi na ay ayaw pang kainin kasi... Ayan o. Kung tutusin, abot-abot nila to ng kanilang ano. Kung walang ground yan, wala abos na. Ayan o, nakapal nga nandun, hindi nila malapitan. Hindi naman naapektuhan nga ng, kunyari, umuulan, hindi pa naman apektuhan yung power niya, wala naman. Yung ground niya. Kung bagay mas matagal, mas madali siya malobat pagka ganun, hindi naman. Hindi naman. Basta 4 days, mag-charge na ako yan, yung battery. Talaga nakaschedule yung 4 days. Ito yung mga bakal na sir. Kung tutusin, ang lalaki nito, yan ay kayang-kayang tumalon. Pero nasali na daw dito. Pero ibig sabihin hindi naman sila dito, hindi sila yung yung pagkainan nila na sa kalahating hektarya. Yung bang crowded. Hindi, luwag na luwag yan. Actually, kulang pa nga ang aking baka. Sa dami ng pagkain. Nag-establish kasi muna ako ng pagkain bago yung baka. Oo. Ay, ito yung binibigyan nyo pa ng mga, kunyari, ng mga damo-damo, dito na lang din sila. Hindi na. Pero pinafertilize ko yung mga damo na yan para siyempre lumago ulit. Oo. Pwede naman pala kasi ang iba kasi parang ang paniniwalaan ang aral ng mga dati, yung mga magbabaka, 1 hectare is po sa isang baka lang. Sa ibang bansa siguro yun, 1:1. Oo. Ay, dito naman sa atin hindi kaya. Ay, depende. Pag na-develop mo na yung damo, may supply. Kahit marami na. Oo, katulad dito, tinan nyo. May mga damo pa rin, parang hindi sila nauubos. Ito yung kalahating hektarya daw, 5 baka ito. Ayan. Pambenta na, baka may napapatig dyan. Gusto niya na ito pambenta. Para kayo makapasyal ulit. Yan. Sir, pwede kong natin tingnan yung inyong pinaka-source ng Ng battery? Tara. Para makita nila kung paano gumawa. Ito yung mga baka ni Bossing. Bali naman silang baka, di sabihin, hindi pala dito mo sa pinapainom sila. May tubigan doon. Meron ka talaga sinadya. Ito ang tunay na magbabaka. Isang beses lang din ang painom. Unlimited. Talaga nilalagyan mo na sila doon. Yung mga baka dati. Si Bossing.
Yan ang mga talong Stevie. Nandito tayo ngayon sa barangay Mamala. Si Bossing. Yung nakasama natin sa Masbate sa rodeo, tapos sa seminar ng mga baka sa kay Colonel Corpus, tapos dun kay sa 5A. Binisita natin at nakita ko yung post niya, naggagamit siya ng electric fence. Yan. Ay, isa lang ganito. Sama-sama na sila dyan. Tapos sa umaga, mayroon akong feeds. Oo. Tapos meron akong mineral block. Hindi siya natutunaw ng ulan. May bubong na konti. Parang Naman ang ulan. salang, para sala pa nga yung bubong oyo. Yan, binili ko sa ano Sa seminar sa Rizal. Oo. Yan, ito pala. Ang feeds mo naman gano'ng karami? 2 kilos a day. 2 kilos a day. Ay, bawat isang baka. Yan. Tingnan natin dito yung pinaka-source ni sir ng electric fence niya. Ito pala meron na rin dala sa kabila. Lahat pala ito, yung isang hektarya pinikutan mo na, hindi pa? Lahat dyan, meron na. Hindi ko pinapagay. Ito mayroon ditong pinaka pala division siya. Pag nandyan ang baka, Oo. dito yung tayo yung electric fence. Oo. Kasi para may access sila sa tubig. May tubig sila Pag dito. nailipat ko naman dito, Ililipat mo dito? sa kabila yung electric fence. Oo. Ito may ground din to. Meron. Lahat pala ito meron. Ayun. Natin. Ang napuntahan natin kasi nakaraan, kambing ang gamit nila. Mas magastos pala sa kambing at 3 ang linya nila na ganito. 3. Yung Ito isa lang. Nagsiset up na din ako dun. Oo. So Ito. ayan. Siyempre, nasa loob. Baka Ang battery mabasa. lang nga pala ng motor. Ito yung mas mabattery ng motor. Ayan. Yan. Hindi naman pala siya magastos. Ito lang yung battery. Ayun. Napakaliit, pang motor lang. Pang motor. Tapos may ground. Ito yung pinaka-ground niya. Oo. Tapos ito lang. Itong magkano na may ganyang niya? Ito ay 2,000 yata. Ito talaga yung pinaka Ito yung energizer. Energizer na electric fence talaga siya. Yan May yung supply ng kuryente. Nagre-regulate ng papitik-pitik lang. So meron siyang ground. Ito siya ground. Tapos yung isa, doon sa wire. Tapos i-connect mo siya sa battery. Positive, negative. Oo. Kumbaga hindi pala mahihirapan yung mga Ito, wala. Ito ngayon. Oo. Kahit tanggalin ko yan, mag-charge ako, hindi naman lumalabas yung baka. Oo. Yun pala, hindi naman pala mahihirapan yung mga gusto mong gamit ito. May indicator na nag-shock niya, yung shock. Oo. Ano ibig sabihin ng fault naman ito? Yung fault? Hindi ko pa namomonitor yan yung shock lang. Oo. Yun pala ang pinaka. Madali lang pala siya gamitin. Dati ako ay 3-4 na damit maghapon. Pagkukumpay, tatabas, tapos ilalagay ko sa... Ay ngayon, wala. Painom na lang. Oo. Tsaka feeds lang yun na lang Yun pala kagandahan nito. Basta wag lang siya mababasa Ito pala ay... Itong gamit ang magmababasa. Pero yung wire okay lang yun. Oo. Ang ibig sabihin ko po pala, ito na lagi, tinan mo, napakasimple lang. Nilagyan na ni boss ng pinaka, hindi ka nakagastos ng malaki. Ang presyo mo pala ng electric fence, yun ay 3,000. Ito lahat. Itong wire lang. O kasama na yan? 2,000, tapos ito ay 800. Oo. Tapos Plus yung battery ay... magkano ba yung battery? Parang nasa 700. Ay, di ko may 3,000. Madali lang, itatali-tali mo lang. Basta, wag lang siya nakakabit sa... Sa mga, katulad nito, natutuloy Kasi mo. pumipitik yan may ground yan Wala. Mahina. Yun, Ayan, pumipitik-pitik hindi yan. naman siya kalakasan. Yan. Pumipitik yan. Oo. Nakakagulat din, nakakatakot din. Yan, si Sir. Sir, anong ulit pangalan, Sir? Daniel. Si Sir Daniel Kilason. Kilason. Ayan, si Sir Binibenta ko na yung baka para kayo makapasyal ulit doon sa aking kinuhanan. Sir, may iba ko, Sir. Parang ikay meron din nag-ano ka ng iyong promotion para meron kang pag-ano yung ng pangataniman ng... Gusto kong tulungan kasi yung ibang magbabaka na mag-develop muna ng pasture area bago mag-venture sa bakahan. Kasi pag nauna ang baka, walang damo, patay tayo dyan. Naranasan ko na yan. Madali lang naman, kagaya ng Napier. One time planting yan, after 3 months per harvest. Tapos second harvest mo yan, every 30 days mag-harvest ka na. Sustainable na. Ganun lang pala. Yung mga gustong magpatulong kahit malayo,
Pwede naman. Actually, meron ng kumasa Oo. na taga Lucena. Dinevelop daw namin yung kanyang area sa may Atimonan. Hindi pa kayo nakakapuisa. Binisita ko lang. Yun pala. Ayan pala. Ay sir, may iba ulit, babalik tayo sa electric fence. Ibig sabihin ito ay talaga maipopromote mo doon sa mga magbakang ganito na para mabawasan yung trabaho nila sa pagbabantay ng mga baka. Hindi nila maiisip yung baka nila makakalis, makakalayo. Talaga maipopromote mo sa kanila yun na magandang gumamit ng ganito na lang. Basta yung may malalawak na area, Oo. i-develop nila. Tapos pag na-develop, hati-hatiin nila. Ito lang ang panghati. Hatiin nila. Sanayin lang nila yung baka ng mga siguro 1 linggo. Sanay na yung baka na yan. Oo. Hindi na yung tatawid. Kumbaga, Napakadali ng trabaho. ah, Oh. Eat all you can ang baka. hmm, Lalagyan mo lang ng feeds, may regular din na tubig. ah, Wala na, banjing-banjing na ang mga magbabaka. Mamasyal na. may baka sir, ibig sabihin ko, ito naman yung kalahating hektarya nito sa lima yung baka ba? No? Oo. Ilang araw mo sila dito bago ilipat ulit? Ay dapat wag ma-over yung pag-stay nila dyan kasi nasisira yung damo. Hanggat maaari ay mga 1 week 1 week. lipat. Lipat na naman. 1 week lipat. Ayun. Ayun, no. Para Bali, ma-recover agad. 4 ang dinilipatan nyo kasi Oo. 2 hektarya natin yung sa kalahating hektarya yung ano. Ayun. Pala. Yun ang maganda. Pero ilan lang talaga ang kaya ng capacity nito kapag nataniman ng ganyan? Ang pag may damo, cut and carry, Oo. ako ay 10, ay sobra-sobra pa rin yung damo yan. Cut and carry. Mm. Kaya lang, ay ang dami kong ginagawa. Mm. Di naisipan ko nga ay maglagay ng electric fence. Mm. Nakakapag-operate ako ng traktora. Mm. Ayun, nagagawa ako, nakakapagpakain ako ng baboy, kung anong ibang gawain sa farm. Mm. Kambing. Pero yung ilan talagang kaya nito kung sakali meron hindi yung cut and carry, yung katulad nito, yung ano siya. Ilan ang nagiging kaya niya capacity do sa kalahating hektarya nito? Sa inyong Yung, palagay kaya yung niya? 2 hectare Oo. na rotational grazing, Mm. kaya na ang 10 baka. 10 baka. Mm. Di ayos pala. Rotational, oh. Oh. Parang ito pwede ito kaya itong list na ito kaya to madagdagan pa pala ng 5 pa. Oh. Yun naman pala. Baka may magpapalaga sa akin at ako'y wala lang ang pambili. Ayan na si Sir. Sir, talagang pinasyalan natin dito. At ito nga pinakamahalaga dito yun. Kasi madalang po yung nagagamit dito sa Pilipinas dahil yung iba kalimitan hinahayaan na lang ano. Lalo siguro yung may mga bisiro mas maganda. Oo, yung sa mga inahin, napakaganda na yan. Breeding. Kasi pang long term yung inahin eh. So pang permanent na yan eh. Maganda yan. Ito naman, after ilang buwan, lalabas na ulit. Magtuturo na naman ako ng bago. Oo. Oh. Hindi naman po siya, kumbaga hindi naman siya ganun ka madali masira, ganun yung pinaka-wiring niya, hindi naman Mamatibay. matibay. Pag hindi tatagayin ay hindi mapuputol. Matibay. Ilang buwan na po itong inyong to? Yan ay siguro mga 1 buwan pa lang. Oo. Oh. Pero talaga maganda. Ay. Maganda, napakaganda. Sa akin sa aking Oo, experience. sa experience. Pero kung may time lang talaga, doon pa rin ako sa cut and Cut and carry. carry. Mas Cut and carry pa rin ako. Nakakumpine yung baka. Hmm. Kaya lang nagkataon nga na ako may mga trabahong iba. Free range ang ginawa ko. Kasi pag cut and carry, mas mabilis lumaki yung baka, no? Oo naman. Kasi iba pa rin yung binibigyan mo sila ng pagkain kaysa sila yung naghahanap ng pagkain. Ayan. Basta tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, ay may baka. Yun. Yun. Sir, maraming salamat sa inyong panahon at binigyan niyo kami ng pagkakataon na mapuntahan ito. Yung kay Kuya. Ito, lawak nito dito. May mga pagkain pa mga damo doon. Yun, mga ito. Ito, mas marami, para mas marami dito. Tanim nyo ng napier, kaysa doon sa kabila. Yan. Yan si Sir. Sir, maraming salamat sa inyong oras. And God bless. Happy farming.